Pogo sa bansa natin. Yung another side ng hearing ay yung e-gaming. No? Kasi mayroong e-gaming ngayon sa bansa natin na ang kliyente niya naman ay mga local, domestic. No? So ito naman yung pinag-aaralan namin dahil may mga proposals na i-ban rin yun at may mga proposals na pagbawalan rin. Pero tinignan namin yung kita natin na kukuha doon, lumalaki siya, no? Sa PAGCOR alone is 22 billion. Sa BIR is almost 12 billion na. 3 years ago, wala pang hindi ganun kalaki. No? Sa PAGCOR was only 6 billion. Sa BIR was 2 billion. So lumalaki yung nakukuha nating revenue galing sa tinatawag nating e-gaming. Pero nakita rin namin may kahinaan yung pagdating sa regulation. For example, napakadaling mag-open na account sa mga e-gaming. No, kahit na magbigay ka ng pekeng pangalan, nakita namin sa last hearing, kahit magbigay ka ng pekeng pangalan, pwede ka mag-open ng account. Pag nagbigay ka ng pekeng pangalan, pwede ka rin magbigay ng pekeng edad. No? Pwede kang 16 years old, gawin mo 21 years old. No? At dahil pwede ka magbigay ng pekeng pangalan, pwede ka rin pumasok sa money laundering. Yung kita mo sa drugs, kunwari isigwal mo, pag nanalo ka, pwede mo makuha yung pinanalunan mo ng malinis na yung pera. No? So nakita namin may mga regulatory weaknesses dito sa e-gaming. Sinabi ng ating mga kapulisan, minimally nakukuha nilang reports tungkol sa crime sa e-gaming. So tinitignan rin namin yan. Pero the mere fact na may weakness sa regulatory, baka maging mas malala to sa mga susunod na panahon. Yung nasa loob Actually, meron ngayong, dahil nga na-ban din Pogo, meron isang aspeto na hindi natin masyadong klaro. Ito yung special class BPO. Itong mga special class BPO, parang BPO siya, pero ang kliyente niya mga gaming companies outside the Philippines. No? So may mga, for example, may mga graphic design, customer service, marketing. So ito yung mga service na binibigay nila o pinaprovide nila dito sa mga gaming companies outside of the Philippines. Hindi sila kumukuha ng taya, no? Dahil service provider lang sila. So ito naman yung isang bagay na dapat klaruhin sa pagbaban ng Pogo. Dahil itong mga service provider, nagsa-service rin ng mga Pogo. So may kliyente sila sa abroad, may kliyente sila dito ng mga Pogo. So, kina-clarify ngayon kung kasama sila sa pagbaban dahil hindi naman sila kumukuha ng taya. Sir, anong ibig sabihin yung, ibig nyo lang po sabihin doon sa seems like meron ng kapalit ang Pogo. Kahit wala ng Pogo, pinalitan naman ng ibig. Dahil yung kita niya, lumalaki yung kita ng e-gaming eh. So, kung matatandaan natin ang nakuha ng PAGCOR sa Pogo, is about 6 billion. Ang nakuha ng BIR, it's about 8 billion. So that's more or less nasa around 14 to 15 billion. Pero ang e-gaming naman, ang laki ng pagpasok ng pera sa PAGCOR, mga 22 billion. Sa BIR, mga 12 billion. So ang punto ko lang naman, kahit mawala yung Pogo, no? Dahil mawawala ang kita ng PAGCOR at ng BIR, yung e-gaming naman lumalaki siya. No? At nakita ko in the last 3 years, ang laki ng linaki niya, almost more than 100%. So, in other words, napalitan ng e-gaming yung kita ng Pogo. Pero not necessarily, sir, na ano po ibig niyo sabihin dun sa mas lalala pa yung sitwasyon dun sa e-gaming possible in the future given na sa ngayon may mga crimes na Kung mahina kasi ang regulation, no? For example, pinakita ko ito during the last hearing, napakadali magbukas ng account. No? Kung hindi nila minomonitor, let's say, mga minor nagbubukas ng account. Kasi pwede ka magbigay ng fake name eh. Pwede ka rin, pag nagbigay ka ng fake name, pwede ka rin magbigay ng fake age. So kung mga bata ma-addict dito sa e-gaming at hindi nila babantayin to, lalala at lalala to. No? Kung matatandaan natin, yung e-sabong walang edad eh. Anytime, anywhere, anyhow, pwede kang magbukas ng account sa e-sabong.
Ako nakita ko mga bata mismo naglalaro ng isabong during the pandemic time. At maraming na-addict sa isabong dahil napakabilis magbukas ng account. Ang problema dito kung yung mga, let's say, enforcement agencies natin, mga police, no, magkaroon ng maraming utang dahil nga sa pagsusugal, malaking problema tayo dyan. Yung mga bata, kung sila ay malulong o ma-addict sa mga e-gaming, magkakaroon tayo ng malaking problema sa lipunan natin, sa society natin. So ang punto ko, kung mahina ang regulation, ang problema pwedeng lumala at lumala yan. Kaya habang maaga pa lang ngayon, dapat yung regulation ay pagtibayin na, no? Higpitan na mabuti at siguraduhin na sumusunod itong mga e-gaming companies. Sir, what specific measures would you craft to avoid the creation of another POGO by its name? Oo. Kasi yung IGL kasi, di ba, it caters to majority of Chinese. Yes. Ang simple definition ng Pogo, kumukuha siya ng taya galing sa labas, no? At rinibrand nila ito into IGL. Pero parehong-pareho lang yan. Whether Pogo or IGL, parehong-pareho lang siya. So yung batas na ika-craft namin, bawal na ang mga korporasyon na kumuha ng taya galing sa labas. Hence yan ang Pogo. So pagbabawalan na natin yan. And pagbabawalan na rin natin yung taxation related to that. No? Kasi magkadugtong siya eh. So pagbabawalan na rin natin siya. Sir, dun sa yung ipapasang batas, kasama ko yung mga nasa SESA. Nasa SESA, from what we understand kanina, puro service provider siya. So ibig sabihin, nagpro-provide siya ng service sa mga kumpanya outside of the Philippines. Pero hindi siya kumukuha ng taya. In fact, sabi kanina ng SESA na hindi nila pinapayagan kumuha ng taya dahil yung data palabas lang, hindi pa loob. So, ibig sabihin, walang capability na magtaya sa labas papuntang sa loob. So, yun yung gusto rin natin mangyari sa mga service provider na kung ipagpapatuloy natin yung service providers, walang taya. Pure service lang ang dapat ibigay nila sa mga customers nila. So kung ganun exempted sila? Hindi pa, pinag-aaralan pa namin ngayon kung i-exempt yung tinatawag nating service provider or special class BPO. Yun yung bagay na pinag-aaralan ngayon ng Committee on Games naman. At kasama ako dun sa mga pag-aaral dito. So magbibigay kami ng recommendation kung itong special class BPO service provider pwedeng ipagpatuloy dito dahil hindi naman kumukuha ng taya. Sir, hindi ba pwedeng iban na rin kasama sa prohibition yung existence ng IGL kasi it's POGO by another name? Kasama yan. So it's specific. Yes, ilalagay namin Pogo and or other iterations or other brand, isasama namin yan. In IGL, actually, wala sa batas yan eh. Ano lang yan eh, parang rinibrand lang ng PAGCOR. Ang specific sa Pogo taxation law is Philippine Offshore Gaming Operations. Sir, paano maiiwasan, kunyari, yung mga Pogo, parang mag-disguise lang sila as yung parang service provider? Oo, yun ang kanina tinatanong ko. At yun rin naman ang agam-agam o concern ng ating ibang enforcement agencies na baka no lumipat sila sa service provider o sa e-gaming. Ang nakita namin sa regulation ng PAGCOR na para maging service provider ka, dapat 95% ng empleyado mo Pinoy. No? So kung 95% empleyado mo ay Pinoy, ang customer mo obviously mga locals, no? Dahil hindi ka naman marunong magsalita ng ibang lengguwahe. So yun yung isang mechanism para hindi sila makalipat. At pag in-inspect sila, makikita mo Pinoy lahat, then qualified ka. Ngayon kasi walang ratio eh. No? Kaya yung ibang mga service provider at yung ibang mga Pogo, 100% foreigners eh. Nung kasagsagan ng mga Pogo. So ngayon, one of the safeguards na ginagawa ng PAGCOR, dapat 95% ay Filipino. Sir, mag-alis Google lang ako. Sir, si Senator Ping Lacson, nireveal kahapon na parang meron siyang kaibigan daw na inoferan allegedly ni Alice Guo ng 1 billion pesos
i-invite niyo rin po ba si Senator Ping para ma-shed light or yung friend niya na Filipino-Chinese yata? Wala pa namang ganun na usapan. Nabasa ko lang yun sa internet yesterday. Of course, volunteered information yun. So, wala pa namang ganun na invitation na balak. Pero sir, kung totoo, ibig sabihin gano'n palaki talaga pera meron sila Alice Go. Nakakagulat, no? 1 billion pwede niyang i-offer. So, makikita natin na ganong kalaki ang perang gumugulong sa Pogo. In fact, doon sa last hearing, nakita namin nga na ang pumasok sa account ni Alice Go between 2017 to 2024 is 1.9 billion pesos. At tinignan namin yung kanyang tax returns, tinignan namin yung kanilang mga family corporations. Walang ganun na perang kinikita yung kanilang mga corporations. In fact, prior maging mayor si Alice Go, 2 beses lang siya nag-file ng tax return niya na wala pang 100,000 yung kanyang parang 20,000 lang ang binayaran niya sa BIR. So in other words, yung pumasok na pera sa kanyang account, hindi alam kung saan yung legitimate source of income niya. So ang ibig sabihin, illegitimate yun. Nanggaling yun sa mga financiers, pogo operators, money launderers na pinasok sa account niya. Sa account lang niya yun. Nung tinignan namin yung QJJ Farm, meron rin ganun. Pumasok sa QJJ Farm between 2018 to 2024, almost 3 billion pesos ang pumasok doon. Yung QJJ Farm naman, yun naman ang nag-transfer ng pera sa pagbayad sa mga contractors, pagrenta ng equipment, pangbayad nga ng kuryente doon sa Pogo Hub sa Bamban. So kung susuman natin yan, close to about 5 billion pesos ang pumasok na unaccounted at unnamed yung source ng pondo. That's close to the 6-7 billion na presyo nung Pogo Hub sa Bamban. No? So kaya hindi pa natin nakikita yung mga ibang corporations nila. No? At nakita namin may mga pumapasok rin doon. So ganun yung operations nila. Kunwari, meron silang negosyo dito na hindi kumikita. Kunwari, meron siyang income source na hindi malaki, pero sa likod pumapasok napakalaking pera at ginagamit naman nila ito sa pagpapatayo ng Pogo Hub. Sir, anong gagawin niyo kung hindi pa rin siya magsasalita next year? In ebidensya naman matibay eh. And I'm sure i-invoke niya yung right niya against self-incrimination or ngayon ang bagong linya na mayroong banta sa buhay niya na hindi naman nag-file officially. So ginagamit niya yung dahilan na yon. But ang ebidensya kasi napakatibay eh. No? At yung dokumento very clear naman. So kahit na hindi siya magsasalita, ilalabas lang namin kung ano yung sinasabi ng ebidensya. Pero in favor ba kayo, sir, sa executive session? Hindi ako in favor, no? Dahil unang-una, hindi naman national security threat to. Number 2, yung kanyang death threat, hindi naman officially reported. Para sa akin, gawa-gawa lang niya ito para hindi siya sumagot sa mga tanong. Wala akong nakikitang dahilan para mag-executive session. Pero sir, kumbinsido na ba kayo dun sa hayati daw? And inaalis niyo na po ba yung possibility na baka by plane talaga yung ginagawa? Well, doon sa nakita kong news galing sa NBI, dumating siya sa KL on July 18, nakatatak yung passport niya. Parang ang naging ruta, dumating siya sa KL July 18, tapos pumunta siya sa Sabah on July 19. So ibig sabihin, mayroon siyang formal entry sa Kuala Lumpur. No? Whether it's an airport or a seaport, it's a formal entry. At normal, pag may formal entry, siyempre tinitignan din nila yung formal exit mo. Diba? So, kasi kung nagbarko ka, kung sinasabi nila allegedly nagbarko sila, informal inalis mo, dapat ang pasok mo informal rin. Pero yung umalis siya informally, pero pumasok siya formally. No? So ito yung parang hindi nagtutugma na tinitignan rin namin. Sir, meron ba kayong information that this Wang Ziyang, apparently siya yung big boss ng Pogo sa Philippines, is connected with the
Chinese triad? Possible yan. I don't have any concrete information now. May mga information lang akong sinasabi sa akin kung sino siya. Hindi pa validated. Kaya masasabi kong possible yan. Pero ang very sure ako, kasama siya sa mga money laundering organized crime. Itong taong to may 5 passport to, kaya nakakaikot to ng maluwag eh. No? Pwede siyang pumunta Europe, pwede siyang pumunta anywhere. No? Pwede siyang umikot. At nabalitaan namin na nasa Hong Kong siya ngayon, itong guy. Taiwan na. From Taiwan, kakalipad lang niya ng Hong Kong. No? So, makikita natin na gumagalaw siya. No? Gumagalaw siya. So, importante ma-file natin yung case at tumakbo na yung case para maka-issue ng formal warrant of arrest dito sa ating bansa. At para ma-alert na natin yung Interpol at malilimitahan rin yung kanyang galaw. No? Sorry sir, sino po yung source ng information na nasa Hong Kong na po si Wang Ziyang? And are you also confirming it din, although halos... Yun confirm yun, but I can't tell the source, no, kasi walang permission. But yun confirm yun. Pero si Wang Ziyang ba sir yung sinulat Sinulat ni ni Alice Alice sa papel? I'll leave that to the chairman dahil si chairman, si Senator Risa nag-decide. No? So I'll leave that to her to kung i-disclose niya o hindi. Pero ang malinaw sir is si Wang Ziyang ay important pa din doon sa investigation sana natin. Pinapa-invite po ba siya for the next hearing? Si Wang Ziyang kasi nakita namin sa maraming dokumento eh. Number 1, nakita namin siya doon sa, if you remember yung raid sa Sun Valley, sa Fontana/Sun Valley, andun yung pangalan niya sa incorporation papers ng Sun Valley. Tapos nag-appear ulit doon sa Banban Pogo Hub, particularly sa Baofu. At obviously, malaki yung kanyang ginawa, no? Ganyan kanyang papel doon sa pagtakas nila Alice Guo at yung grupo nila sa Malaysia, no? At doon sa grupo nila sa Malaysia, nandoon din si Cassandra Lee, no? So konektado naman yun sa Porac Pogo Hub, no? So parang based doon sa mga nakikita namin dokumento, involved siya sa Sun Valley in Clark, involved siya sa Banban in Tarlac, at involved rin siya sa Porac in Pampanga. Sir, ano yung malaki? Boss ng lahat ng Pogo bosses, yung may pinakabigat na kasong kakarapin, sir? So far, hindi ko pa masabi ngayon kung siya yung pinaka-big boss, no? But so far, boss siya. At so far, nakikita namin involved siya dito sa 3 Pogo Hub na ito. At if you look at the geography, magkakatabi lang to eh. Magkakatabi lang ang Porac, ang Fontana, at ang Bamban. Isang ikot lang yan eh. No? So magiging principal na siya na accused doon sa mga kaso na yun? Definitely. Trafficking, money laundering? Definitely kasama siya sa mga makakasuhan. No? Alam ko nga nakasama na siya dito sa mga initial na mga kaso. Sir, sabi niya malaki yung papel niya sa pagtakas nila Alice. Ano po yung papel niya? From our information, yung pangalan niya lumalabas rin doon sa mga activities sa pagtakas nila sa Malaysia, sa Indonesia, even yung, if you remember, yung si Duan Renwu, no? Kasi yung pangalan rin niya nandoon rin sa pagtakas sa Malaysia, sa Indonesia. So parang itong mga personalities magkakakilala sila eh. Maybe it's not present documentary in the documents in those Pogo Hubs, pero interaction-wise, magkakakilala sila. No? And then may nakita rin ako ng report na galing sa Indonesia na si Duan Ren also is part of those people na tumulong sa grupong ito na makatakas. No? So sir, so far sir, sino yung mga personalities na allegedly involved dun sa pagtakas ni Alice? Sa pagkaalam ko, si Duan Ren. No? Important. Dalawa po sila sir. Si Duan Ren ang isa sa mga active personalities dun sa movement nila sa Indonesia. Indonesia, Malaysia, and Singapore. And then si Wang Ziyang po yung isa. Si Wang Ziyang ni isa. Tapos meron pang isa si Jiang Jie,
who's an incorporator of Zunyuan. President ng President ng Lucky South pala. Ano po sir, itong mga tao na to yung nagpa-facilitate ng mga travels nila? Nag-book ng hotel, nag-facilitate ng travels, may mga contact on the ground. Interestingly, doon sa video, yung pag-raid, nung kinuha si Go Huaping, di ba, may raid. May mga, narinig ko sa behind the background, may mga Chinese na nagsasalita eh. Hindi Indonesian, mga Chinese. So obviously, ang contact rin ni Go Huaping doon, mga Chinese rin. Iyan yung network niya. And, pa rin kayo names ng mga Pinoy involved sa pagtakas? So far, wala pa akong official, no? Wala pa akong official. May mga nagsasabi-sabi but not official pa. Sir, wala ba tayong investigation? Yung specific na sa movements ni Wang, tapos paano siya nakalabas ng Pilipinas? Well, lahat itong mga Chinese personalities wala na sa Pilipinas. Si Duan Ren Wu umalis na, I think March pa yata, June ba? Yeah, but all of them, no, wala na dito sa Pilipinas. One of the nakikita kong common action sa kanila, kung merong raid, kaagad takbuhan na sila eh. No, umaalis na kaagad sila ng Pilipinas eh. Sir, possible po ba? Kaya po ba na madala sila dito for the probe for the Senate hearing? Or that's out of Hindi, babalik lang sila dito kung meron ng warrant of arrest. I think ganyan ang mangyayari. So may warrant of arrest, of course, i-alert natin ang Interpol at pag nahuli sila, pababalikin dito. Sino mag-i-initiate? Parang yung wala yata nagpupush lahat nakapokus kay Google. Kasama naman doon sa listahan ng mga finailan ng kaso, yung three agencies, NBI, BI at AMLAC nag-file ng mga kaso. So kasama naman sila dito. Sir, balak daw po ng PAOK na magpukay daw dun sa Lucky South 99 because allegedly may mga patay daw sa ilalim based on their information. Anong reaction niyo dun, sir? Yun yung mga information galing. Diba marami kasing na-rescue eh, no? Maraming na-rescue, maraming victims at yung mga victims mismo nagsasabi kung ano yung nangyari doon. So may information na may mga napatay dahil nga sa torture at yung iba ay binaon doon, iba nga ay allegedly may crematorium. So that's possible na mayroong ganyan na pangyayari dahil nga at one time yung Porac Pogo Hub talagang grabe, no? Nakita naman natin yung torture na nangyari doon sa pictures. And hallmark yan ng mga Pogo Hubs, no, na nagto-torture. So possible na merong namatay doon at kasi kinuha nila yung passport eh. So parang walang personalities tong mga tao eh. Hindi natin alam kung sino. Pag tapatay ka, babaong ka na lang nila, tapon yung passport, wala na. Missing ka na kaagad. Regarding Cassandra Teo, ano po yung reaction nito sa pag-file ng petition for Sir Shirabi and prohibition to recognize civil right of women in May limitation naman yan, ano? Kailangan i-justify niya rin, dapat i-justify niya kung ano yung dahilan para hindi siya magsasalita. Kasi you can only do that kung mayroong incriminating testament related to your case. Eh kung itatanong naman, hindi naman related to your case, pwede naman yun. So hindi blanket right yan. It's only related to the case filed against you. Sir, yung sa Pogo Bill, anong timeline? Hopefully in the next 2 weeks. Hindi simpleng bill lang naman to. And I think si Senator Joel, Senator Alan, for initiating the bill. So, i-consolidate na lang namin to. And then, sir, di ba parang may promise si SP sa inyo? Yes, oo. Yun rin yung isang aming agreement na ifa-fast track itong bill. Sir, pahabol, is zero budget possible for the office of the Vice President o hindi nangyayari? Kawawa naman yung mga empleyado nila, no? At dahil mayroong mga empleyado ang Office of the Vice President, so kailangan sila sumweldo, kailangan rin ng benefits para sa kanila. So kawawa naman yung mga empleyadong nagtatrabaho doon sa office, no? So yan ang effect kung isi-zero budget nila. Even the Vice President,
deserves a salary. No, lahat naman tayo nagtatrabaho sa gobyerno, karapat-dapat naman na merong sweldo. So malabo mangyari sir. Nalabo, tingin ko. Yeah. Kasi may mga tao doon na nagtatrabaho. At right rin ng mga nagtatrabaho doon na makakuha ng compensation. Sir, actually lang tinapisan na po ng House Committee on Appropriations yung budget nila. I think that's 1.2 billion pesos yung tinapisan. Kaya hindi ko pa nakikita yung exact kung ano yung natapyasan. I would assume yung tinira nila is for salaries yan. No? I would assume. I would assume. But hindi ko pa nakita kung ano yung mga... I think bago lang kasi yan. No? Hindi ko pa nakita kung ano yung mga natanggal. No? Pero hindi sana nangyari sir yun kung naging patient na ang Presidente nakipagtulungan na lang sumagot sa mga tanong. Well, kanya-kanyang ano yan eh. Kanya-kanyang... kumbaga sa House, being an co-equal branch, may sarili silang sistema doon. No? So, kanya-kanyang sistema. Kami dito, may sarili naman kaming sistema dito. Alright, thank you. Sir, may nag-intay sa inyo. Thank you.